Sa loob ng 2 araw, magtatapos na ang 2 linggong tigil putukan ng Iran at US. Pero ang dalawang bansa, tila nauubusan na ng pasensya sa isa't isa. Punot dulo niyan, ang naval blockade ng US matapos tumanggi ang Iran sa denuclearization na alok ng US. Muling paghihigpit sa pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Dito, tanging mga commercial vessels na mayroong pahintulot mula sa IRGC ang makakadaan sa strait at dapat sumunod ang mga ito sa itinalagang ruta. Ipinagbabawal naman ang pagdaan ng mga barkong konektado sa US at Israel at mga military ships. Pero nagulantang ang lahat ng paputukan ng Islamic Revolutionary Guard Corps ang isang French flag container ship at 2 Indian flag tanker nitong weekend, bagay na ikinainit ng ulo ni US President Donald Trump. Sa kanyang post sa Truth Social, sinabi nito na no more nice guy at handa raw niyang pabagsakin ang bawat power plant at tulay sa Iran kung hindi raw sasang-ayon ang Iran sa patas at makatwirang alok ng US sa negosasyon. Ang US naman, patuloy pa rin ang naval blockade nito at nag-deploy din ng mga helicopter. Umabot na sa 25 barko ang kanilang hinarang at itinaboy pabalik sa Iran. Pero ang Iranian flag cargo ship na Tuska sa Gulf of Oman sinubukang tumawid sa blockade. Bagamat ilang ulit itong binalaan ng US na tumigil, hindi ito sumunod. Motor Vessel Toska, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Dahil dyan, pinaputukan ang engine room ng cargo ship. Pagkatapos niyan, sinalakay ito ng mga sundalo sa panibagong video na inilabas ng Pentagon. The U.S. has announced a formal blockade of Iranian ports and coastal areas. This is illegal action. All vessels are advised to immediately return to port if leaving and discontinue transit to Iran if that is your next port of call. Do not attempt to breach the blockade. Vessels will be boarded for interdiction and seizure transiting to or from an Iranian port. Turn around and prepare to be boarded. If you do not comply with this blockade, we will use force. The whole of the United States Navy is ready to force compliance. Now, sa ngayon, hawak na ng US ang barko at mga tripulante nito at nahaharap din ito sa US Treasury sanctions dahil sangkot din ang barko sa mga illegal na aktibidad. Patuloy namang nakabantay ang Department of Migrant Workers sa 4,600 na mga tripulanteng Pilipino na nagtatrabaho sa 500 barko sa Middle East. Doon sa side namin, meaning yung barko na hindi Philippine registered pero may seafarers na Pinoy, wala pa tayong naiulat na may nakatawid na. But we are monitoring the situation. We are monitoring the ships that have managed to cross. Hindi pa naman ganun karami, di ba? Lumipad na sa Islamabad, Pakistan ang delegation ng US para sa pagpapatuloy ng negosasyon nito sa bansang Iran. Pero ang Iran tumangging magpadala ng delegation kasunod ng umiiral na naval blockade ng US. Binabantayan ulit ng iba't ibang bansa ang posibleng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado sa pag-init muli ng tensyon sa Strait of Hormuz. Charles Nicolimon, RNG News.